So ayun mga ka-farming, kung makikita nyo, dati dito yung pintuan ay yung duyan ko. Sa lugar na to, ito yung duyan ko. Dito ako pumapasok at doon ako lumalabas, ay pumapasok din. So ngayon naging kwarto na to, yung kulungan. Yan po, pakita ko sa inyo. Yan. Yan po. Tsaka ito dati, yan, sagad dyan hanggang dito. Ngayon ito yung ginawa nating pintuan. So, pasok lang tayo para makita dito sa loob. Papakita natin yung mga pagbabago. Yan po. So yan, dati dito, pakainan po yan ng kambing natin. Pero ngayon ginawa na nating pintuan. So maliit na pintuan dito, main door. Para kung sakali dito, gagawin natin dito ng pintuan. Tapos pagka dito yung mga buntis natin na kambing dito. Ito gagawin pa to mga ka-farming. Gagawin pa, lalagyan pa natin ng papag yan. Lalagyan natin papag. Yan po. At ito po yung dalawang kwarto na ginagawa para sa mga buntis na kambing natin mga ka-farming. Ito po, dalawang pintuan po yan para sa mga buntis natin na kambing. Katulad nito, example nito, ito. Para po yan dyan sa mga ganyan. Para po yan sa mga buntis na may mga anak na yung maliliit na hindi pwedeng humalo sa mga dumalaga natin na dito. Yan. Yan po. So yan, hindi natin ikinulong, gawa nga ng wala pa naman siyang anak. Tali-tali lang. Yan po. Dito, ito yung kambing natin. Yan, yung bulog. Yan po. So ito lang yung mga pagbabago dito sa aking munting kulungan. Dati sarado to at yun ang pintuan ko dati papasok. Dito yung pintuan ko papasok. Ngayon ginawa na natin ng kulungan. Yan. Kasi may plano tayo na magdagdag ng alaga natin sa mga susunod na buwan. Kaya ngayon pa lang ay inaayos na natin, isinasaayos na natin yung ating mga kulungan, mga ka-farming. So hindi lang po dito nagtatapos ang ating kambingan, kasi dito sa kabilang area, yan, dito ay maglalagay pa tayo ng another kulungan. Pero sa ngayon open lang muna siya mga farming. Open lang, pero pagdating ng marami na tayong inahin na may mga anak, ito ay gagawin ko ng divider din. Dalawang kwarto rin yan. Dalawang kwarto rin yan. Pero temporary, ganyan na lang muna yan. Para pag makakapaglaro sila. Yan. Siyempre, linagyan na rin natin ng bubong. Yan po. At dito, sinakop na rin natin, nilagyan na rin natin ng bubong. Itong pakainan nila. Kasi, siyempre, ulan, mabilis maluma ito. Mabilis masira. So, yun. Ito yung kaya kung bakit madumi pa, kasi hindi pa po tapos. Tinatarget natin na matapos to ngayon lang. Ngayong araw na to, tinatarget natin na matapos din tong ating kulungan. Para nang sa ganun naman, wala na tayong poproblemahin. Yan mga ka-farming. So ito yung mga update sa aking mga alagang kambing. Yan po. Ito po yung kulungan natin. Yan. Hindi pa natin sila pinapastol kasi maaga pa. At kung mapapansin nyo, malawak na rin yung ating bakod. Dati paglabas ko, ito yung pintuan sa gate, sa may gulong na yan. Yan yung pintuan natin. Ngayon in-adjust natin doon, hanggang doon in-adjust din natin, pinalawak natin. Yan, pinalawak natin. So sa mga susunod na araw ako ay maglilinis na, kasi patapos naman na yung kulungan ko. At pinaalis na rin natin yung mga dahon-dahon ng sampalok para hindi kasi pagka lumaki na yung mga sanga ng sampalok natin, mabubutas na naman yung yero natin. Kaya every year, hanggat hindi pa natin ito pinapaputol, every year ay tayo ay magpapalinis ng puno ng sampalok. So ito po yung pakainan. Ito yung pangalawang kulungan ko. Yan po sila, malaya sila. Malawak ang kanilang playground na kung saan nakakapaglaro sila. Yan. Mas maganda kasi hindi sila nai-stress. Hindi nai-stress ang ating kambing.
Kasi nakakapaglaro sila, nakakatakbo-takbo. Yan. Kaya maganda rin na pinapaganda talaga yung kulungan at binibigyan natin sila ng playground. Yan po. So dito, target ko rito, ito, i-close ko yan. Para pagka tag-ulan, lahat ng kambing natin nakakulong. Nakakulong yan, nakakulong. Nakakulong. Pero pagka summer, yan, lalabas natin sila para makapaggala-gala. Yan. So lalagyan pa natin doon ng malit na taguyab or yung yero, kasi may yero pa naman tayong sobra doon para hindi mabasa rin tong papag na to. Po. So doon na rin ako magpupwesto ng duyan ko mga ka-farming, doon na rin. So ito lang muna ang update sa ating kambingan. Yan, update lang, at sa mga susunod na vlog ay makikita nyo na yung finished product nito mga ka-farming. Makikita nyo na yung finished product. So hanggang dito na lang muna mga ka-farming. Support nyo pa rin po yung aking mga vlog. Sarado lang natin to. At i-update ko kayo sa mga susunod pang araw mga ka-farming. Po. Ayun, masaya sila. Masayang masaya ang ating mga kambing. Ito masaya din. So mamaya ako pa sila ipapastol. Patayin lang natin yung ilaw dito. Mamaya pa natin sila ipapastol. Dalawang pinto. Mamaya pa natin sila ipapastol kasi maaga pa. At ito, papapalitan natin to. Yan o, marakop na o. Papalitan natin to. Papalitan natin yan. Yan po. Yan po yung update sa ating kambing. Gusto nila. Enjoy kaya? Para iwas stress na rin yung ating alaga. Para hindi kayo ma-stress. Di ba pangit? Para iwas stress. Para iwas stress pangit. Kasi pangit pagka na-stress. Pangit pagka na-stress, di ba pangit? Pangit pagka na-i-stress. Tingnan nyo. Laki na. Tenga. Yan lang muna kayo huwag kayong babangad. Kasi ganda. Ganda. Yan lang kayo. Yan lang muna kayo. So bubuksan natin yung isang pinto doon. Buksan natin tong isang pinto para makawala din si Kapitan. Buksan natin to para makawala si Kapitan. Kapitan, labas ka Kapitan. Para makalabas si Kapitan. 3 months to 4 months old buck. Ayan po, 3 to 4 months old buck. So maliit pa. Maliit pa. Diyan na muna kayo. At ako may pupuntahan pa. Ito po ang ating update sa ating munting kulungan. 3 to 4 months old buck. Gagamitin natin to ng mga isang taon, sabi mo na. Isang taon din natin tong gagamitin. Ngayon hindi pa, nag-aaral pa lang siyang magsampa-sampa. 3 to 4 months old. Malaki na to sa 4 months old. Sige. Yan, maganda kasi walang sungay. Dito lang muna mga ka-farming.